Yon, magandang araw, brothers and sisters. Ako po muli ang inyong kapatid na si Prince and matagal akong hindi nakapag-upload ng video. Medyo hindi kasi mabuti yung pakiramdam ko. But now, God is good, no? Binigyan niya tayo ng pagkakataon upang makapag-share uli ng kanyang banal na salita. And for today's video, medyo prophetic yung pag-aaralan natin. This is about the rapture. And ito ay napaka-critical nito dahil dito natin malalaman kung kailan ba darating ang Panginoon at kung biblical ba talaga itong rapture. So, samahan niyo ako at alamin natin yung katotohanan ng salita ng Diyos kung biblical ba talaga ang rapture or kailan ba talaga ito mangyayari. So, bago ang lahat, samahan niyo muna akong manalangin at humingi tayo ng presensya at wisdom sa Panginoon. Father in heaven, pinupuri ka namin sa spirito at katotohanan. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito at binigyan mo kami ng lakas, talino at buhay upang pag-aralan ng iyong salita. Panginoon, linisin niyo po ang aming puso, ang anumang karumihan dito, Panginoon, at may makita kayong hindi mabuti, Lord, alisin niyo ito. Lord, hayaan niyo kaming mag-focus sa iyong salita, Panginoon, at ang iyong banal na spirito ang mag-guide sa amin upang mas mapag-aralan pa namin at matutunan namin ang inyong salita. Lahat ng papuri sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayun, umpisahan natin pag-aralan itong rapture, no? Kasi this modern Christianity, maraming nagsasabi na ang rapture ay mangyayari before tribulation at iiwas tayo ng Panginoon sa mangyayaring mahirap o kapighatian dito sa mundo. And maraming mga supporting verse ang mga ibinigay ng mga modern Christianity about dito na tinuturo sa mga tao na ang rapture ay makukuha tayo like caught in the air. Parang dadakutin tayo ng Panginoon at lilipad tayo kasama siya at makakasama natin siya habang buhay. So, try natin pag-aralan kung ganito ba talaga ang sinasabi ni Paul at ni Jesus Christ sa mga apostle niya nung tinanong si Jesus Christ and si apostle habang nag-share ng words sa taga-Thessalonica and sa mga taga-Corinthians about this rapture day. So, umpisahan natin dito sa isang ginawang example ng mga bagong Kristiyano ngayon about the rapture. So, dito, tignan natin. Ito yung sa 1 Corinthians. Ano bang verse to? So, 1 Corinthians. Ayun, 1 Corinthians 15. So, sa 1 Corinthians 15, dito sinasabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, ito, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and dead will be raised imperishable, and will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal will with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of the sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through Lord Jesus Christ. Therefore, my brothers and sisters, stand firm, let nothing move. Always give yourself fully at work the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So dito, shinare ni Paul sa mga taga-Corinthians na mangyayari na darating ang Panginoon at kukunin niya tayo, which is totoo naman to talaga dahil biblical naman talaga to at kukunin tayo ng Panginoon. Ngayon, ang sinasabi ng mga modern Christian ngayon o ng mga preacher is mangyayari to before tribulation, na hindi na natin mararanasan ng tribulation at tayo ay ililigtas ng Panginoon. Yung pinag-aaralan ko to, medyo napapaisip ako kasi nung tinry ko siyang basahin, kasi ayoko kasi yung basa-basa lang ako naniniwala sa mga turo ng mga pastor, hindi sa wala akong respeto, pero sabi ng Panginoon dito din sa Matthew 24, ito, sabi niya, destruction of the temple and the sign of end times. So dito makikita natin, Jesus answer, watch out that no one's deceive you, for many will come in my name. Wait lang. Yon. So ito dito sa Matthew 24 verse 4, sabi niya,
Jesus answered, "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and they will deceive you, men. They will deceive many. You will hear wars, rumors of wars to see. If you are not alarmed, such things must happen." So, etc. So dito sinabi ng Panginoon na maging maingat tayo kasi maraming mga lalapit na mga sabihin sila ay Kristo, sila ang Jesus, and sasabihin na ganto nandito si Jesus. So kailangan natin maintindihan kung ano ba talaga sinasabi ng Panginoon. So alon tayo dito sa 22. Okay. So sabi niya dito, if those days has not been cut short, no one would survive. So ito sinasabi dito ng Panginoon, yung tribulation. And dito, yan. So when see standing in the holy place, the abomination that caused desolation spoke of there. Mas maganda meron kayong Bible para mas masamahan nyo ako maintindihan to. So ito na nga, sinabi din dito ng Panginoon na yun nga, maraming mapapersecute na mga Kristiyano, dead and hated will nation because of me, and then the time will turn away from the faith. So marami yung magbabackslide dito, marami nang aalis sa faith ng Panginoon, marami na siguro dito yung mga hindi na naniwala sa Panginoon. Many false prophet will appear, deceive many people because of increase of wickedness. Mas maraming magiging masama, mas ang pagmamahal ay mag-grow ng cold, magiging malamig ang mga tao sa bawat isa. But the one who stands firm to the end will be saved. So sinasabi ng Panginoon dito na marami ang mangyayari, mga kapigatian, pero kung sino man yung mananatili, magiging firm, siya ang magliligtas. Bakit sinasabi ng Panginoon to kung hindi natin kailangan maranasan yung paghihirap, di ba? So dito pa lang mag-iisip ka na paano yun? Paano ko makaka-experience ng mga persecution, kapigatian kung nasa langit na ako? Tapos sasabihin ni Lord, but the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the world as a testimony to all nations, and then the end will come. See? So mag-share pa tayo ng gospel. So naniniwala ako na mananatili tayo ito while the tribulation is coming. Tapos ito pa yung maganda. So dito sinabi din ni Lord na sinama niya yung si Prophet Daniel kasi meron ding prophecy si Daniel. So kung gusto nyo pag-aralan to, pwede nyo balikan si Book of Daniel. Alalaman nyo doon yung about sa prophecy ng Messiah, ng pagbabalik niya. So dito sinasabi din ng Panginoon, ito pa yung isang point na talagang ibig sabihin mag-stay tayo dito. Tignan nyo to. If those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the elect. Ibig sabihin, sino ba yung elect? Di ba tayo yun? Righteous, holy people. Tayo yun eh. Those days will come shortened. At the time anyone says to look, here is the Messiah, or there he is, do not believe. So, imagine, sinasabi ng Panginoon na papaikliin niya pa yung paghihirap na yun, hindi niya pahabain. So it means na instead of na mas mahaba sa 7 years or 3 years or more than that, ipaikli niya kasi nga tayo yung mga elect, nandito pa tayo, hindi niya tayo pahihirapan, at bibigyan niya tayo ng mark. So kung may mark man ang mga beast, meron din mark ang Panginoon, which is the Holy Spirit. Pero pag-aaralan natin yun sa susunod na mga videos pa. So ito na nga, sabi ng Panginoon, okay, magpapadeceive sa mga taong nagsasabi nandito ang Panginoon. So if anyone tells you there is out in the wilderness, do not go. So pag may sasabi na, uy, nandito ang Panginoon, punta tayo dito, andito sa templong to, andito sa bansang ito, huwag tayong maniniwala dahil ang Panginoon, alam natin na merong mga senyales bago dumating ang Panginoon dito sa lupa. Ito yung isa sa mga sign ng Panginoon na dating siya immediately after the distress of those days. So ibig sabihin, after the distress of those days, after the tribulation, the sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. So didilim the sun will darken, ang araw ay didilim, ang moon ay hindi magliliwanag, at ang mga stars ay mababagsak. Siguro ito yung mga bulalakaw, no? Yung mga asteroids. And then heavenly bodies will be shaken, which is the earthquake. Then will appear the sign of Son of Man in heaven, so which is Jesus Christ. And then all the peoples on earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with the power of that great glory, and he will send his angels with a loud trumpet. So hindi to sikretong mararapture tayo na parang magic na tahimik tapos mawawala. So pakinggan natin to. And he will send an angels with a loud trumpet. So loud to, maingay to, live
lahat makakita. And they will gather His elect from four winds from the end of the heavens. So tayo na naman elect, i-gather niya tayo. So ito na yung rapture. So pagdating ng Panginoon, pag bumukas ng langit, pag na-shake na yung mundo, pag nangyari na tong darken of the sun and the moon, dun lalabas, bubukas yung langit, tas lalabas ang ating Panginoong Jesucristo at tatawagin niya mga angel niya to sound the trumpet at para i-gather tayo guys. So now, learn this lesson from the fig tree. So ito iba to. Hindi na natin jump to, pero ito yung mga isang example. So, ito yung magandang example. Dito natin malalaman talaga kung alin ba talaga yung iti-take out tsaka yung iiwan. Kasi sinasabi, iti-take out yung mga Christian tas may iiwan yung mga hindi Kristiyano. So pag-aralan natin dito. So sabi ng Panginoon, but about the day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So tanging ang Ama lang, kahit ang anak at ang mga anghel sa langit ay hindi alam. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. So sinasabi dito ni Jesus Christ na talagang parehas siya ng senaryo ng kay Noah sa pagdating niya. Or in that days before the flood, bago yung flood, people were eating and drinking, marrying and giving marriage up to the day of Noah entered the ark. So technically dito, ang mga tao ay nag-e-enjoy, nagkakasalan, celebrate ng mga birthday nila, ginagawa yung mga araw-araw nilang pamumuhay. Same goes dun kay Noah. So ito, magtataka kayo Si Noah kasi is tinutusan ng Panginoon na mag-build ng ark. Kasi nga paparating na yung flood. So which is sila yung natira sa mundo na wala yung mga tao. So pag-aralan pa natin na. So ito yun yung one point. Si Noah yung natira, which is the election ng Panginoon. Tapos lahat ng mga hindi naniwala sa kanya nawala, namatay. So ito, and they knew nothing about that would happen until the flood came, took them all the way. That is how it will be the coming of Son of Man. So yun, katulad din ng flood ng pagdating ni Jesus Christ. So hindi nila alam, nagsasaya sila, hindi sila naniwala dun sa sinabi ni Noah na may malaking flood, kasi nga tagtuyot dun, desert yun, tapos wala man ulan, tapos biglang flood. So same principle lang din, same scenario din yung katulad kay Noah at saka yung pagdating ni Jesus Christ. So ito yung pinakamaganda. Two men will be in the field, one will be taken out, the other will left. So may napanood akong video na scenario na may isang lalaki tapos na-take yung isa na natili. Tapos yung nanatiling yun yung hindi Kristiyano, tapos yung Kristiyano nawala, dinakot ng langit, ng liwanag. So yun. Two women will be grinding with hand, one will be taken, the other one will left. So dito baliktad, no? Kasi yung kay Noah, siya yung natira sa lupa. Ang kinuha yung mga masasama, yung mga hindi Kristiyano, yung mga hindi naniwala sa Diyos. So dito, ang sinasabi dito ng mga modern Christian about rapture is, ang kukunin is yung elect, which is yung Kristiyano. Pero dito baliktad. Kasi nga, hindi yung doctrine ng Panginoon. So, ano yun imagination of men yun yung rapture na kukunin tapos makakasama natin yung Panginoon sa langit. Ituloy natin para mas maintindihan natin lahat. So therefore, keep watch, because you do not know on the day of the Lord will come. But understand, if the owner of the house has known the time and night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house broken into. So, see, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, magbabantay kayo. Kumbaga parang nag-aantay ka sa isang magnanakaw na baka mamaya pasukin yung bahay mo. So, kasi sa rapture na ideology or doctrine, maraming nagiging slouch or relax ng mga Kristiyano. Siguro sa tingin ko kaya nagkaroon ng mga lukewarm church dahil iniisip nila na ira-rapture naman kami, tinanggap na namin si Jesus, ira-rapture na kami, hindi na namin mararanasan yung tribulation. Pero dito tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-guard tayo, maging handa tayo. Ba't tayo mag-aanda kung kukunin naman pala tayo? Ibig sabihin, meron something na pagdadaanan natin na napakahirap. Tuloy natin. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Who then is a faithful, wise servant from? So yun, hanggang dito na lang muna. So okay. So na-debunk natin yung turo na sinasabi na yung mga Christian, sila yung mawawala tulad nung kay Noah, which is baliktad. Si Noah yung nanatili sa planet Earth, tapos yung mga masasama yung nakuha. So dito sinasabi ni Jesus Christ na hindi tayo mawawala. Yung mawawala is yung mga masasama. Sila yung kukunin, aalisin sa Earth. Ito, portahan pa natin yung yan. So dito tayo sa Corinthians, dito sa ano bang verse to? Dito sa 1 Corinthians chapter 15.
Eto, so the resurrection of body. Okay. Uh, hold on. So, yun. So, ito. 1 Corinthians verse 50. So, ito sabi niya, I declare to you, brothers and sisters, that flesh and body cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit an imperishable. Listen, I tell you mystery, we will not sleep, but we will be changed. See, ito na naman, we will not sleep. Ibig sabihin, magbabantay pa rin tayo. So, paano ka magbabantay kung relax-relax ka na walang tribulation, na walang nangyayaring masama? Eh di, syempre, ano ka makakatulog? No, ibig sabihin, dito pa lang, hindi talaga tayo matutulog. Ibig sabihin, magiging ready tayo, magiging mapagmatsyag tayo. Kasi nga, tribulation, magulo to eh. Magiging magulo ang mundo. But we will be changed in flesh in the twinkling of an eye at the last trumpet. So again, a trumpet again. Trumpet. Same goes with the Matthew, nung sinabi ng Panginoon dito na there will be a trumpet. Saan ba yun dito? Son of man coming. And the sun will be darkened. Ito. See? In the clouds of heaven, the power and glory. See? There is trumpet. And also immediately after the distress of days. Dito pa lang alam na natin na immediately after the distress of those days after the tribulation too and then the sun will be dark. And then babalik tayo sa 1 Corinthians na ginagamit ng mga modern Christian preacher ngayon na, listen, I tell you mystery, we will not sleep, in a flash, in the twinkling of an eye, the last trumpet. See, the trumpet again. For the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable. Ito yung mga patay muna at kukunin ng Panginoon, dilipad at imimit ang Panginoon with the imperishable and the mortal and immortal when the perishable been. Tas ito na. So pwede nyo basahin to. So technically, actually totoo yun, no? Kukunin tayo ng Panginoon. Kukunin tayo ng Panginoon at imimit natin siya sa langit. Kaso kasi ang turo kasi ng mga modern Christianity ngayon is sinasabi na before tribulation, which is obvious naman na sinabi ng Panginoon after the distress. Sabihin, after ng kapighatian, after ng tribulation, dun dadating at mas may malakas na loud voice or trumpet. So, jump tayo sa isa na namang key points dito sa Thessalonica. Sinabi din ni Paul. Sabi niya, brothers, you do not want to be uninformed about who sleep in death, so that you do not grieve the rest of the mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again. So, mabubuhay tayo ulit. According to the Lord's word, we tell you that who are still alive, who left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Kasi ang Panginoon sinasabi niya, yung mga namatay ay parang natutulog lang, or sabi nga din ni David na yun nga, parang natutulog, hindi yung namatay na pero ang term kasi ng Panginoon is natutulog kasi nga bubuhayin tayo. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command. Ito na naman, with a loud command na naman. So, imposible talaga na magkahiwalay yung scenario ng Corinthians na sinasabi na in the twinkling of an eye, na sinasabi ng mga, nire-rebat din ng mga preacher na magkaiba yung araw ng rapture at saka yung pagdating ng Panginoon. Pero talagang iisa lang ang minsan lang darating ang Panginoon, and that is the second coming, and dun niya rin tayo igagather yung mga elect niya. So, a loud command again, consistent yung Bible with the voice of the archangel. Ito, the archangel ulit, yung trumpets ulit. Trumpet of cold, and the dead of Christ will rise first. After that, we are still alive, our left will be caught up together, them in clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with this word. So, totoo to. Again, totoo na kukunin tayo ng Panginoon, pero hindi tayo aalisin ng Panginoon dito sa lupa. Hindi talaga ako naniniwala na aalisin tayo ng Panginoon dito sa lupa, kasi naniniwala ako na may 1,000 reign pa na darating. So paano yun? Pupunta tayo sa langit, tapos bababa ulit tayo, tapos magre-reign ng Panginoong Jesucristo ng 1,000 reign. Sino yung matitirang i-reign ng Panginoon sa 1,000 year niya dito sa lupa, sa Jerusalem, kung natay nasa langit na? Which is common sense, which is the Holy Spirit will guide you. Now, punta tayo sa Revelation. Ito yung sa Revelation, the seventh trumpet. So again, the seventh trumpet sounded his trumpet, and there were loud voice heaven, which the kingdom of world has become the kingdom of the world has become the kingdom of the Lord. Ito na yung mag-umpisa yung 1,000 year. And the Lord Messiah, and will reign forever and ever. See, common sense Paano yun? Paano yun na kukunin tayo ng Panginoon, tapos
nasa langit tayo tapos ang Panginoon maghahari siya dito ng 1,000 year. Imposible yun eh. Minsan magtiisip ka rin eh. Ano yun? Kukuntay ng Panginoon, punta tayo sa langit tapos habang sinusunog yung mga tao sa ano. Well, I think that's a different scenario eh. Yung tribulation, technically nandito tayo. Naniniwala talaga ako na talagang mararanasan natin yung rapture. So, possible in the middle or after. Kasi, well, actually, after talaga eh. Kasi kung babalikan talaga natin dito sa Matthew, immediately after the distress of those days, the sun will be dark and then it will appear the Son of Man in heaven. So, talagang katapos eh. Sinabi ni Jesus Christ dito sa mga apostle niya na malinaw na katapos ng tribulation. So, ano yung sinasabi ko dito na makakapagpaligaw sa mga modern Christianity? Siyempre kasi nagkakaroon tayo ng sense of assurance eh. Well, walang masama kung may assurance tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon naman talaga is full of assurance naman talaga. Mabibigay natin yung hope natin. Kaso kasi ang kalaban eh. Remember, si Satan, kaya niyang i-twist yung salita ng Bible. Even, di ba, si Eva, kahit yung tinatry niyang i-deceive si Jesus Christ, di ba? If you are the Son of God, di ba? It is written, di ba? Lagi niya sinasabi about sa Bible, pero dinadaya niya, ini-scam niya eh. Siya talaga yung number one na scammer dito sa mundo. Magaling siya mag-twist. Marunong siya mag-twist ng words. So, kung hindi mo binabasa yung salita ng Panginoon, maliligaw ka. So, ang pinaka-importante dito is talagang time eh, no? Yung pagbabasa sa word ni Lord at yung pag-i-study ng word niya nang malaman mo kung ano ba talaga yung mangyayari sa mga susunod pa ng araw. Hindi ito para sa sirain yung mga ibang Christian na naniniwala dito sa ideology nito or sa doctrine na to, but to give them the true words of God, no? To dive in dito sa word ng Panginoon. Kasi alam nyo, malapit na dumating ang Panginoon. Marami ng mga sign ang lumalabas at sinabi ng Panginoon, hindi natin alam ang time at ang day, pero hindi sinabi na yung taon. So, sa next video, pag-aaralan natin kung kailan ba talaga yung year. Meron na akong nabase about dun sa pagbabalik ni Jesus Christ about the season. Pero patuloy ko pang pag-aaralan yun and i-share ko yung video kung talagang yun ba talaga yun na kung kailang anong taon or anong era, anong generation darating ang Panginoong Kristo. So, yun lamang po. Maraming salamat. Peace out. God bless all.